Aabot umano sa 4,000 acknowledgement receipt ang ilalatag ng prosekusyon bilang ebidensya sa alegasyong paglustay ng confidential funds ni VP Sara. Bukod sa mga dokumento, nakalinya rin ang 3 testigo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes. Ang kawawa dito, yung taong bayan. Dahil itong perang hawak nila, pera ito ng taong bayan eh. Pera po ninyo to eh. Ito yung mga binayad ninyo, kinakaltas sa inyo sa buwis. Taong bayan daw ang panalo kung mapipigilan ang maling paggamit ng pondo. Sa susunod na linggo, tuloy ang laban ng prosecution team na mailatag ang mga ebidensyang may kinalaman sa maling paggamit umano ni VP Sara sa kanyang 612.5 million pesos confidential funds. Tinatayang aabot sa humigit kumulang 4,000 acknowledgement receipt ang ebidensya ng prosekusyon. Ito po may purpose. Kaya po ito binigay, may purpose. Dapat magamit po sa purpose. Ngayon, pag hindi mapatunayan kung nasaan na yung mga tao, o doon po may problema. Kung kanino pinag-abutan, kung sino yung mga dapat, yun po, doon po nagkakaroon ng problema kung paano ginamit. Kabilang sa tutumbukin ng kanilang mga testigo at ebidensya ay kung may confidential ba talagang nabigyan ng pondo. Kung meron man, sino-sino sila. Dapat may paliwanag kung sino ang mga nakapirma, kabilang na sina Mary Grace Piatos at Milky Sikuya na questionable pa rin ang pagkakakilanlan. Actually, paggamit ng aliases, hindi naman talaga illegal yun. Allowed naman yun eh. Oo, dahil confidential. Pero kailangan mapatunayan na ito talaga natanggap. Kaya nga meron po yung proseso. Sa susunod na linggo, 3 testigo ang hihaharap ng prosekusyon. Kabilang narito ang 2 mga taga-commission on audit. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel. Hindi raw concern ng defense team ni VP Sara ang resulta ng survey kung saan bumababa ang ratings ng Vice Presidente. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Powa, direktiba rin mismo ni Duterte na mag-focus sa impeachment trial at hindi sa politika. Ipinagkibit-balikat din ng depensa ang pahayag ng Malacanang na ang pagbagsak ng ratings ng Vice salamin daw ng pagtingin sa kanya ng publiko. May mga survey naman daw kasi na improving ang numbers ng pangalawang Pangulo. At depende rin daw kasi ang resulta sa mga tanong at hindi maituturing na conclusive.